My dear brothers and sisters, what caught my attention in this Sunday's Gospel is the first line. Our Gospel this Sunday opens with this sentence: the Jews murmured about Jesus because he said, "I am the bread that came down from heaven." And the Jews said, "Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, 'I have come down from heaven'?" Nagbulong-bulungan yung mga Hudyo dahil sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nanggaling sa langit." At ano yung pinagbulong-bulungan ng mga Hudyo? Sabi nila, paano masasabi niya na galing siya sa langit? Kilala natin ang magulang niyan. The Jews murmured because they cannot believe the words of Jesus. And out of disbelief, out of lack of faith, the Jews murmured among themselves. Nagbulong-bulungan sila. My dear brothers and sisters, let us admit it. Many times, we are like the Jews. Because many times, we also love to murmur. Mahilig tayong bumulong-bulong. Kapag may duda tayo sa isang tao, katulad ng mga Hudyo, kadalasan yung duda natin, ibinubulong-bulong natin. Sino ba yan? Ano ba ang karapatan niyang magsalita ng ganyan? Saan ba nanggaling yan? Ano ba ang pinag-aralan niyan? Hindi ako maniniwala sa kanya. Yang mga ganyan, ibinubulong-bulong natin. Kapag masama ang ating loob, kapag marami tayong reklamo, kapag inutusan tayo pero ayaw nating gawin, pero wala tayong magagawa kundi gawin yung inuutos sa atin, kadalasan bumubulong-bulong tayo. Ako na naman ang nautusan. Para namang wala akong ginagawa, bakit hindi na lang sa iba ibigay? Minsan yung pagbulong natin, sasabayan pa natin ng pagdadabog. Kapag meron tayong masamang pinaplano, kapag may gusto tayong isikreto, ilihim sa iba, kapag meron tayong gustong pag-usapan na ayaw nating marinig ng ibang tao, kadalasan yan, pabulong ang usapan. At alam ninyo kung ano ang pinakamasarap na bulungan? Chismisan. Meron bang chismisan na sinisigaw? Hindi. Kapag nagchichismisan tayo, pabulong-bulong lang. Uy, atin-atin lang to ha. Walang makakaalam nito, tayo lang ang nakakaalam. Yan ang pinakadelikadong bulong. Kapag sinabi sa inyong tayo lang ang nakakaalam, malamang yan, kayong dalawa at ang buong bayan ang nakakaalam. Oh, how we love to murmur like the Jews. That is why St. Paul in our second reading today tells us, all bitterness, fury, anger, shouting, and reviling must be removed from you along with malice. Tanggalin ninyo ang sama ng loob, ang galit, ang hinanakit, ang panlalait, ang masasamang salita, at paninira sa bawat isa. Because oftentimes, these are the things that we murmur among ourselves. Ito yung madalas nating pinagbubulong-bulungan. Kaya magandang tanungin po ang ating sarili ngayon, mahilig ka bang makipagbulong-bulungan? At ano ang iyong mga ibinubulong?
Mahilig ka bang makipagtsismisan? Enjoy ka ba sa bulong-bulungan na tsismis ang nilalaman? My dear brothers and sisters, if you're murmuring something that is bad, if you murmur something that hurts other people, if your murmuring causes division in the family, among friends, in the office or at school, in the church and in society, if your murmuring is an expression of your doubt and disbelief in God, then as we heard in our gospel today, as Jesus told the Jews, He also tells all of us, stop your murmuring. Itigil nyo ang bulungan na yan. Kapag hindi yan makakabuti, kapag makakasira, kapag makakasakit, at kapag magbubunga ng pagkakawatak-watak, tigilan na ang bulong-bulungan na yan. Stop your murmuring. Yan ang mensahe ni Jesus sa ating lahat ngayon. Mga Kristiyano, tigilan ang bulong-bulungan na ang ibig sabihin ay tsismisan. At ito po sasabihin ko, mga taong simbahan, tigilan ang pagtsitsismisan. Kasi minsan kung sino pa yun po yung malapit sa simbahan, mga taong simbahan, ako dyan, maraming tsismisan. Naalala ko po minsan, may lumapit sa akin, nagpakilala siya, sabi niya, Father, lektor po ako sa parish namin. Sabi ko, oh, that's very good, no, nagseserve ka sa parish mo. Pero sabi niya sa akin, pero Father, magre-resign na po ako. O sabi ko, bakit ka naman magre-resign? Sabi niya sa akin, kasi Father, habang tumatagal ako sa paglelektor, napapansin ko, nagiging tsismosa ako. Hindi nagulat ako, sabi ko, bakit naman? Sabi niya kasi, Father, dati naman, nagsisimba lang ako sa parokya namin, sa simbahan namin. Araw-araw, bago ako umuwi galing opisina, magsisimba muna ako. Siguro napansin nila na araw-araw nagsisimba ako, kaya may lumapit sa akin minsan at inanyayahan akong maglektor. Dahil kaya ko namang magbigay pa ng oras sa paglilingkod, sumama ako sa pagiging lektor. Kaya lang, sa paglilektor, meron palang mga meetings na a-attendan, monthly meeting. At tuwing uma-attend ako ng monthly meeting namin, sabi niya, yung meeting namin tumatagal ng mga 1.5 hours. Pero alam mo, Father, sabi niya sa akin, 1 hour doon, tsismisan lang. 30 minutes lang talaga yung business meeting. Yung 1 oras na uubos sa pagchichismisan. Sabi ko, ano naman ang pinagchichismisan nyo ng ganun katagal? Naku, marami, Father. Pinagchichismisan namin yung mga kasamahan namin sa parokya. Pinagchichismisan namin yung mga absent sa meeting. Kaya huwag kayong absent sa meeting. Kung sino ang wala, siya ang pinag-uusapan. At sabi niya, alam mo, Father, pinagchichismisan namin ang mga pari. Yan ang paborito naming pagchismisan. Hindi ko lang nasabi sa kanya, naku, alam mo, kapag kaming mga pari ang nag-uusap-usap, pinagchichismisan din namin kayo. Kala nyo, kayo lang. Sabi niya, nung una, hindi ako komportable kapag naririnig ko na puro chismisan. Pero habang tumatagal, nag-e-enjoy na rin ako. At habang tumatagal, may contribution na ako sa chismisan. Kaya nung na-realize ko, bakit pa ako nagkakaganito, sabi ko, parang hindi nakabuti na naging active ako sa simbahan. Kasi naging chismosa pa ako kaysa mas maging mabuting Kristiyano. Sabi ko sa kanya, mag-resign ka na agad.
Submit your resignation effective immediately. Kung hindi nakakabuti sa'yo at hindi ka nagiging mabuting Kristiyano sa paglilingkod mo sa simbahan, baka mas magandang simpleng Kristiyanong nagsisimba na lamang. Sabi niya, titigilan ko ang chismis sa buhay ko. Stop murmuring. Stop gossiping. But you know, my dear brothers and sisters, not all murmuring is bad. In our first reading today, the prophet Elijah also murmured. You know, the prophet Elijah was called by God to be a prophet. He was asked by God to proclaim God's word to the king. Pero dahil na-offend yung hari sa kanyang mga salita, yung asawa ng hari, si Queen Jezebel, gustong ipapatay si Prophet Elijah. The queen was started to run after Elijah's neck. Kaya si Prophet Elijah nagtatago dahil papatayin siya. And he got very, very tired. He felt abandoned by God himself. And so he went up the mountain, and as we heard in our first reading today, he told God, "This is enough. Tama na. Hindi ko na kaya. Ayoko na." Now the beauty with the prophet Elijah is that when he murmured, he did not do it in the presence of the Israelite community. When he murmured, he went up the mountain and murmured in the presence of God. Yung kanyang reklamo, yung kanyang galit, yung kanyang sama ng loob, ibinulong-bulong niya sa harapan ng Diyos. And his murmuring became a prayer. And because of that, God heard him. And God responded to his murmuring. God fed the prophet, God gave him something to drink, and God strengthened him. My dear brothers and sisters, let us not be like the Jews who murmured about Jesus because they do not believe in him. Let us heed what Jesus told the Jews, "Stop your murmuring." But let us imitate what the prophet Elijah did. If we want to murmur, murmur in the presence of God. If you want to complain, complain in the presence of God. And then our murmuring becomes a sweet and sincere prayer coming from an honest and humble heart. That is the kind of murmuring that pleases the Lord.